Kahit wala ng bagyo, binaha ang ilang barangay sa Kalumpit, Bulacan. At posible pa raw itong tumaas dahil ayon sa Pag-asa, high tide bukas ng madaling araw. Nakatutok doon live si Cesar Apolinario. Cesar! Vicky, ngayon ay bahagyang bumaha rito sa Kalumpit, Bulacan. Ito ay dahil bumabagsak na paunti-unti yung tubig mula sa Nueva Ecija at Pampanga River. Pumasok na sa barangay May Sulaw, Kalumpit, Bulacan ang tubig na galing Pampanga River at Nueva Ecija na dumadaloy sa Kalumpit. Mahigit 360 residente ang apektado sa baha rito pa lang sa sityo. Ang lubog sa tubig, nalagpas tuhod. Pero sa ibang sityo, lagpas baywang ang baha. Lubos kaming nahirapan gawa nung lubhang napakabilis ng tubig. So, dahil nga sa bilis, so itundigin namin talagang paraan talaga. Bukod sa barangay May Sulaw, may 3 barangay pa raw ang inabot ng tubig. Ang mga residente patuloy raw na naka-alerto para sa high tide. Lalo't ayon sa Pag-asa, mamayang alas 3:30 ng madaling araw, mararamdaman ang high tide. Hanggang baywang ang tubig sa ilang lugar, lalo na yung malapit sa ilog. 2.59 meters ang taas ng tubig sa ilog dito sa ngayon, malayo sa critical level na 5 meters. Hindi kami masyado nag-expect ng ganong kadami ang water, kaya palagi ko kakayanin ng aming kailugan ang tubig na manggagaling sa Nueva Ecija and Pampanga. Mabuti na lang daw at hindi gaanong malaki ang volume ng tubig na bumababa mula Pampanga at Nueva Ecija. Noong 2010, kasagsagan ng bagyong Pedring, naranasan ng matinding pagbaha sa bayan ng Kalumpit. 1 buwan sila noong lubog sa baha. Because of rainwater, at the same time, yung water from Nueva Ecija and Pampanga nasa bayan ng pag-release ng dam, halos sabay-sabay, kaya ang tubig ay umabot sa lampas bahay na. Vicky, sa ngayon itong kinalalagyan ko, no, sumakay kami ng bangka kasi medyo madumi yung tubig. Bali hanggang tuhod yung bandang ito. Pero sa banda ron, sa likuran ko, sa bandang dulo, aabot daw hanggang baywang. Ibig sabihin nun, kapag bata ay hindi marunong lumangoy, ay posibleng ang malunod. So kaya yung mga residente rito ay nagbabangka na lang kung lalabas sila at bibili ng mga pagkain or kung ano man yung kailangan nila sa bahay. Kausapin lang natin tong si ate. Ito, kanina ko pa ito kausap eh. Ate, ano po, ito po bang baha na to ngayon lang? Ano na rin, bali, 5 araw na siya. Na, dito may 1 buwan na kami. Dito, na. 1 buwan na ho kayong baha. Dito sa baba. Dito, umano na sa daan eh. Okay. Umano na siya, yung umakyat na. Okay, di ba ho, umulan nito, bumagyo nitong nakaraang araw? Yun nga yung pagkabagyo, siyang umakyat ang tubig. Di may nahuhuli ho kayo mga isda? Meron naman. Ano po? Tilapia, yun, bulig, ganon. Hindi na ho kayo bumibili ng pang ulam? Bumibili rin, pero pang ano na rin namin din yun, pandagdag sa pambili namin ng pagkain. Alam nyo, medyo napansin ko rito yung lamok ang daming lamok no? Lamok dito sa amin dito. Kawawa yung mga bata, sana ho, hindi Inaano naman namin ng katol, kulambo, Okay. yan. Okay. Alam mo, Vicky, sabi ng lokal na pamahalaan, no, yung isang river kasi rito medyo mababaw na. Kung dati ay 5 meters ang lalim, ngayon daw ay 1 meter na lang. So, magkakaroon sila ng operation, magdedredging sila para naman yung tubig na dadaan dito sa ilog ay sakupin na, no? Lalo na yung galing sa Nueva Ecija at Pampanga. Dahil kung hindi nila gagawin yun, talagang aapaw at posible itong tubig na to ay tumaas pa. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.